Buti pa si Samsung guys, naka 5G na po yung smartphone nila para po sa may kulang 7K na presyo. Actually, nabili ko pa nga po siya ng 6.5 lang nitong nakaraang sale. At sa tingin ko po, hindi na po masama to as long as naka Samsung ka at naka 5G pa yung smartphone mo. Ang kaso lang, merong isang tinipid si Samsung dito para maging ganitong kamura yung smartphone na to ngayon. Ang nakakapagtaka nga lang po sa kanya ay 64GB lang pala itong nakuha kong version. Pero meron din po siyang 128 na version. Itong Galaxy A07 5G nga. Yung nakapost po sa Lazada, yun po guys yung 128GB. Kaso kailangan nyo lang po tingnan ng maigi. Then yung nabili ko po sa may Shopee, yung meron pong exclusive na pangalan, is yan po guys yung naka 64GB. Tingnan nyo lang pong maigi. Dahil nakatago po yung 64GB niya or 128 po yung kanyang storage. Pero bumawi naman kayo sa isang specs dahil hindi ko rin po inaasahan na ito pong bagong version pala ng Galaxy A07 5G is naka 6,000 po yung kanyang battery. Compare po sa may last year model na meron lang pong 5,000. Nalaman ko lang po guys sa 6,000 mAh yung battery niya nung inaalam ko rin po na kung ano ba yung storage yung nabili ko. Doon ko po nakita na 64GB nga siya kaso meron po siyang 6,000 mAh siya battery. Pero guys, kung 128 man yung makuha nyo or 64GB, same po siya na meron 6,000 mAh siya battery. Well guys, para sa akin sa ngayon po, as of recording this video, hindi ko pa po marirecommend ng smartphone na to. Lalo nga po sa may 64GB na storage. Dahil as of recording this video nga guys, meron pa po tayong mabibiling smartphone na Galaxy A06 5G na meron pong around 5,000 na presyo. Pero yung specs po ng dalawang smartphone na to is napaka-identical lang po nila. Kumbaga ang difference lang po ng dalawang smartphone na to is naka 6,000 mAh siya battery to guys. Habang naka 5,000 mAh siya battery to. Pero para sa akin, hindi po worth it yung idadagdag natin sa may presyo po ng smartphone na to para lang po sa malaking battery. Dahil karamihan nga po ng specs nila is hindi po nagkakalayo. I mean, the same lang po sila. Still sa display, meron pa rin po siyang teardrop notch sa selfie camera with PLS 720p resolution at 120Hz po na refresh rate. Same pa rin po yan guys ang last year model. Naka-Android 16 siya out of the box at meron po siyang napakatagal na Android support na aabot nga po ng 6 years. Masyado yan guys para sa isang budget phone lang. Baka una nyo pang masira yung smartphone na to bago nyo po maabot yung 6 years po na Android update niya. As a casual phone, I think okay naman na po guys ang 4GB RAM. Ang kaso guys, kung marami po kayo mga bubuksan ng mga application sa kanya, napalipat-lipat po tayo. I think guys, doon po tayo makakaramdam sa kanya ng konting delay or konting lag. Dahil nga po naka 4GB RAM lang siya. Dahil medyo malakas kumain nga po ng RAM itong One UI ni Samsung. Maganda pong gamitin guys ang One UI kung at least naka mid-range na smartphone po tayo na Samsung. Pero dito nga po sa mga entry level or budget phone, basta naka 4GB RAM, medyo mabibitin po tayo dyan guys. Kung multitasking po yung gagawin natin. Pero buti naman guys, kahit naka 4GB RAM lang po yung smartphone na to, nilagay naman po siya ng Samsung ng malakas sa processor. Kung sakaling hindi naman multitasking yung gagawin natin. Dahil madalang pa nga rin po ang 5G na processor at Dimensity 6300 para po sa may around 6,000 na presyo ngayon pagka naka-sale. Hindi na masama to guys kung Mobile Legends lang po yung madalas nating laruin. Ang kaso guys, talaga mabibitin lang po kayo kung 64GB version po yung makukuha natin. Lalo kung maglalagay po tayo ng maraming games. Sigurado mapupuno po agad dyan. Para sa akin guys, mas okay po na kunin natin yung 128GB na internal storage kaysa po sa may 64GB. Sigurado naman, hindi rin po magtatagal. Magmumura din po yung 128GB na internal storage sa panahon nga po ng sale. Tulad nga po ng Galaxy A06 5G. Dating mahal po guys yung kanyang presyo last year na nasa around 8,000 or kulang 8,000. Pero ngayon guys, nasa around 5,000 na nga lang po siya. Madalas nagsisale pa ng less than 5,000. Ang isa pa nagustuhan ko sa may smartphone na to is pagkakamalan nyo po naka-AMOLED yung kanyang display guys. Dahil napakaganda niya at napaka-vibrant po para sa isang smartphone po na naka-PLS lang. Yes guys, medyo marami nga po naka-install ng mga bloatware dito kay Samsung pagka po nabili nyo yung smartphone na to sa unang bukas nyo. Pero guys, ang kagandahan naman is pwede nyo siyang i-disable at pwede nyo po kaya install yung mga application po na hindi natin kailangan. Pwede rin po kayo maglaro ng Bloodstrike dito guys. At okay din po yung makukuha natin gameplay sa kanya. Lalo pat medyo malaki rin naman guys yung kanyang display na meron nga pong 6.7 inches. Sa speaker, still naka single speaker pa rin to. Pero buti naman kahit paano meron pa rin headphone jack si Samsung dito sa mga budget phone nga po nila. Habang yung ibang mga budget phone po ngayon is wala na po silang headphone jack. As long as lumaki po yung mga battery ng mga smartphone nila. Sa ngayon po guys, ulitin ko lang po. Para sa akin, hindi pa po worth it ang smartphone na to. As long as available pa po ang Galaxy A06 5G. Dahil guys, pagka po na phase out to at nagbaba yung kanyang presyo,
doon lang po magiging logical bilhin ng smartphone na to. Pero habang nag-exist pa po yung dalawang smartphone na to, at pwede pa kayo makapamili, syempre ito na po yung kunin natin kaysa po dito. Kaya kung sakaling makikita nyo po guys ang Galaxy E07 sa may less than 6,000, I think doon na po siya perfect bilhin. Lalo pat madalang nga rin po talagang 5G na smartphone ngayon para sa ganyang presyo. Syempre, wag niyo pong kakalimutan na yung 128 po yung kunin natin. Dahil sigurado mabibitin po kayo sa 64GB sa katagalan nga po. Yung nasa Lazada po guys sa Galaxy E07 5G, yun po guys yung naka 128. Pero yung nasa Shopee po guys, yun po yung naka 64GB. Pero hindi naman malayo guys sa mga susunod na panahon. Magiging available din po yung 128GB sa Shopee. Kailangan lang po rin tingnan maigi. Dahil medyo handyan nga po siya sa may description ng mismong Galaxy O7 5G nga po. Diyan po sa may Shopee. Wala po siya sa may mismong title. At wala po siya sa may, sa may pamimilian natin ng mga color. Nandun po siya nakatago sa may pinakailalim. And yun lang po guys yung mabilis na review ko dito. Balik na lang po kung nakatulong sa inyo. Thanks for watching.